Ako at ang kapatid kong babae ay biglang nakakuha ng dalawang sistema. Ang isa ay sistemang nagpapalaki ng 100 beses. Ngumiti ang kapatid ko at pinili ang sistemang nagpapaliit ng 100 beses. Samantalang wala akong ibang pagpipilian kundi ang magpalaki ng 100 beses. Hindi ko inakala na makalipas ang 3 araw. Dumating ang katapusan ng mundo na may malakas na ulan at lahat ay naipit sa bahay. Naging pinakamalaking problema ang mga supply. Ginamit ko ang sistemang pampalaki upang palakihin ang iilang natitirang gamit. At sa huli ay nalampasan namin ng kapatid ko ang krisis. Hindi ko inakalang itutulak niya ako mula sa mataas na gusali matapos ang malakas na ulan. Kung hindi mo inagaw ang sistemang pampalaki, nakapagpalaki sana ako ng pagkain para iligtas ang pamilya ni Kuya Chentian. Nang muli kong idilat ang aking mga mata, nauna ang kapatid ko sa pagpili ng sistemang pampalaki. Alam kong nagbalik din siya sa nakaraan. Palihim akong napangiti sa loob. Kung ganoon na lang ang pagkagusto mo kay Kuya Chentian. Sa pagkakataong ito hindi na kita poprotektahan. Kung ganoon pipiliin ko ang sistemang pampaliit. Sabik na sinubukan ng kapatid ko ang bago niyang sistema. Casual niyang pinalaki ng 100 beses ang isang tasa sa tabi niya. Agad na naging isang napakalaking tasa ang maliit na tasa. Totoo nga, ang sistemang pampalaki ay talagang napunta na sa akin. Malamig ko siyang tiningnan. Ito ang kapatid na buong lakas kong pinrotektahan. Sa nakaraang buhay biglang dumating ang panahong puno ng ulan. Lahat ay naipit sa loob ng bahay. Kulang na kulang ang mga gamit, at sa bahay namin ay may ilang kahon pa ng instant noodles at tinapay. Ginamit ko ang sistemang pampalaki upang palakihin ang mga iyon. At sa hirap ay nalagpasan namin ng 5 taon ng walang tigil na ulan. Hindi ko inakalang ang kababata ng kapatid kong si Chentian ay nakatira sa tapat namin. Nakiusap siya sa akin na tulungan silang palakihin ang pagkain. Ngunit tinanggihan ko dahil sa hirap pagkatiwalaan ng tao sa panahong iyon. Kung wala ang tulong ko, maaga pang namatay sa gutom ang pamilya ni Chentian. Nakaligtas ako sa katapusan ng mundo. Ngunit namatay sa kamay ng kapatid na buong buhay kong ipinagtanggol. Kuya, sa akin na ngayon ang sistemang pampalaki. Hindi ka ba naiinggit? Mukhang wala namang silbi ang sistemang pampaliit mo. Parang sinusubok ng kapatid ko kung nagbalik din ba ako. Nagpanggap akong walang alam at ngumiti lang. Ano bang pinagkaiba? Isa lang naman itong sistema. Kung gusto mo ayos na iyon. Doon lang tuluyang nakahinga ng maluwag ang kapatid ko at ngumiti. Masigla siyang tumakbo palabas ng bahay. At kumatok sa bahay ni Chentian. Royan, bakit ka na parito? Kuya Tian, sa loob na lang tayo mag-usap. Agad na inakbayan ng kapatid ko ang braso ni Chentian ng may lamang. Nang magsara ang pintuan sa tapat, agad kong binuksan ang cellphone para tingnan ang petsa. 3 ng Oktubre, 3 araw pa bago dumating ang malakas na ulan. Agad akong nagmaneho papunta sa malapit na supermarket. Binili ko lahat ng makakain, maiinom at magagamit. Mga instant noodles at tinapay na matagal masira, pati toilet paper, kumot, unan at iba pang pang-araw-araw na gamit. Bumili rin ako ng bigas, harina at iba't ibang binhi ng gulay. Para palagi akong may makain na karne. Bumili pa nga ako ng isang grupo ng sisiw. Nagpunta rin ako sa tindahan ng mowables. At pumili ng isang buong set ng kasangkapan. Handa akong bumuo ng isang bagong tahanan para sa sarili ko. Ang bahay ko ay nasa mataas na palapag. Sa nakaraang buhay hindi ito nanganganib kahit tumagal ang malakas na ulan. Bumili ako ng bumibili ng walang tigil. Hanggang sa maubos ang lahat ng laman ng aking bank card. Samantalang ang kapatid ko, alam niyang paparating ang malakas na ulan. Ngunit wala siyang anumang kaba o paghahanda. Alam ng kapatid ko na kaya ng sistemang pampalaki niyang palakihin ang pagkain. Kaya hindi siya nag-aalala kahit kaunti. Kinagabihan umuwi ang kapatid ko. May ngiting puno ng kasiyahan ang kanyang mukha. Parang matagal na siyang lumulubog sa pag-ibig kasama si Chentian. Kuya, sa tingin mo kung ililigtas ko ang pamilya ni Chentian, mahuhulog kaya ang loob niya sa akin? Malamig ko siyang sinulyapan. Hindi, imposible. Siguradong magugustuhan ako ni Kuya Tian. Hindi ko pinansin ang sinabi ng kapatid ko. Nakayuko lang akong tumitingin sa cellphone at namimili online ng mga kailangan ko. Kuya, may pera ka pa ba? Pahiram naman ng ilang 10,000. Bibili sana ako ng pagkain. Wala, kakabili ko lang ng refrigerator. Naubos na ang pera. Biglang napasigaw ng matinis ang kapatid ko. Bakit ka bumili ng refrigerator? Gusto kong magpalit ng ref, bawal ba? Bakit ang laki ng reaksyon mo? Napagtanto ng kapatid ko na samobra siya. Kaya agad siyang ngumiti at nagsabi, wala, nausisa lang ako. Kuya, yung mga gamit sa kwarto mo. Ipinamigay ko na sa mga matatandang nag-iisa sa barangay. Tutal mahirap din ang buhay nila. Hindi ka naman magagalit, di ba? Halata na gusto niya akong itulak sa kamatayan. Sa tingin ko mabuti akong kuya sa kanya. Namatay ang aming mga magulang noong bata pa kami. Bilang kuya ako ang umako sa responsibilidad ng mga magulang. Maaga akong tumigil sa pag-aaral para tustusan ang pag-aaral niya. Kahit mahina ang kanyang grado, hindi ko siya sinisi.
Mas malaki palagi ang baon niya kaysa sa mga kaedad niya. Ang lahat ng perang iyon ay pinaghirapan ko sa trabaho. Kalaunan ay hindi rin nakapasok sa kolehiyo ang kapatid ko. At dahil sa sariling pagsisikap nakabili na ako ng bahay sa lungsod. Kaya isinama ko ang kapatid ko upang makasama akong tumira. Hindi ko inakala na ang nakatira sa tapat ay ang kababata niyang si Chen Tian. Pagkakita pa lang ng kapatid ko sa gwapong si Chen Tian, agad siyang nahulog ang loob. At nagsimula siyang kulitin ito. Kahit noong panahon ng malakas na ulan. Hindi ako pumayag na tulungan ng pamilya nila. Ngunit nang wala ako, palihim niyang hinati ang kalahati ng aming mga suklay at ibinigay sa kanila. Wala akong nagawa, kundi ikandado ng mahigpit ang pinto. Para hindi manako ng iba ang aming mga gamit. Ayos lang. Ibinigay na nga. Lumapit ang kapatid ko at kumapit sa braso ko. Kuya, ikaw ang pinakamabait. Alam kong hindi ka magagalit dahil lang sa maliit na bagay. Inalis ko ang kamay niya. Pagod na ako. Matutulog na ako. Ikaw rin matulog ka na. Paglingon ko ay pumasok ako sa sarili kong kwarto. At sinimulan kong magplano ng sarili kong kanlungan. Bumili rin ako ng kagamitan para sa wind power. Para may tuloy-tuloy na kuryente sa gitna ng bagyo. Lahat ng kailangan ko ay handa na. Ang kailangan ko na lang ay maghintay ng tahimik. Inakala ng kapatid ko na may sistema siyang pampalaki. Kaya hindi siya kinakabahan. Gumamit siya ng baon niya para bumili ng pagkain. At palihim itong ikinandado sa sariling kwarto. Parang takot na baka nakawin ko. Tuluyan kong isinuko ang bahay na binili ko. Kung mananatili pa ako rito, kahit gaano ako kaliit, may posibilidad pa rin na matagpuan nila ako. Kaya may isa akong napiling lugar. Iyon ay ang isa pang lihim na silid sa loob ng aking kwarto. Ito ay isang lihim na silid na sinadya kong gawin. Nang i-renovate ko ang bahay, hindi ko kailanman sinabi sa kapatid ko ang tungkol sa lugar na ito. Ang switch ng silid ay kontrolado lamang ng aking cellphone. Kaya hindi ako nag-aalala na matuklasan ito ng kapatid ko. Bukod pa rito, sinasadya kong magmaneho papunta sa ilang na malayo sa lungsod. Ginamit ko ang sistema ng pagpapaliit upang paliitin ang isang piraso ng lupa. Pinaliit ko rin ang ilang puno, at isinama ko ang lahat pa uwi. Sa isang kisap mata, dumating na rin ang mga in-order kong pagkain at mowables. Habang walang tao sa paligid, ginamit ko ang sistema ng pagpapaliit upang paliitin ang lahat, at inilagay sa mga kaong inihanda ko. Habang tahimik ang gabi, nagmaneho akong pauwi buong gabi. At inilagay ang lahat ng ito sa lihim na silid. Sa oras na iyon isang araw na lang bago dumating ang malakas na ulan. Sa mga araw na ito sobrang excited ang kapatid ko. Pakiramdam niya ay handang-handa na siya. Kaya hindi man lang niya pinansin ang kinaroroonan ko. Nag-install ako ng air filtration system sa lihim na silid. Kahit manatili ako roon ng maraming taon. Hindi ko kailangang mag-alala na maubusan ng oxygen. Matapos ang buong gabing maingat na paghahanda, ang lihim na silid ay naging isang maliit na bukid. Sa wakas ay nakahinga ako ng maluwag, at tahimik na hinintay ang pagdating ng bagyo. Huling kalahating araw, muling pumunta ang kapatid ko sa bahay ni Chen Tian. Mukhang hindi siya gusto ng pamilya ni Chen Tian. Ngunit wala siyang pakialam sa tingin nila. Paulit-ulit siyang pumapasok sa kwarto ni Chen Tian. Hindi isang beses kong narinig ang ina ni Chen Tian, na nagrereklamo sa mga kapitbahay sa ibaba. Yung batang babae sa tapat ay talagang walang hiya. Malaki na pero araw-araw pa ring pumupunta sa bahay ng lalaki. Oo nga. Hindi mo lang nakita na pumunta na naman siya ngayon. Pinakinggan ko ang usapan ng mga ale sa ibaba. Wala akong sinabi. Nagpanggap akong wala akong narinig. Isang oras na lang bago dumating ang malakas na ulan. Tinawagan ko ang kapatid ko. Ano yun? May problema sa kumpanya. Mag-o-overtime ako ngayong gabi at hindi uuwi. Parang nag-alinlangan sandali ang kapatid ko. Pero sa huli wala rin siyang paalala. Sige, kakain na lang ako mag-isa ngayong gabi. Habang wala ang kapatid ko sa bahay. Nag-install ako sa loob ng bahay at sa labas ng pinto ng mga nakatagong kamera sa pasilyo. Sa ganitong paraan magagamit ko ang cellphone para obserbahan ang bawat galaw nila. Pagkatapos kinontrol ko ang cellphone para buksan ang lihim na silid. At pumasok ako. Matapos isara ang pinto ginamit ko muli ang sistema ng pagpapaliit. Pagkatapos ng matinding pagkahilo, tuluyan akong lumiit.